Magandang araw po sa lahat. Alam niyo ba na may lihim na paraan upang mapalapit at mapaganda ang ating relasyon sa Diyos? Pero bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ikaw ba ay isang madasalin na tao? At naniniwala ka ba na isa sa mga paraan upang mapalapit tayo sa Diyos ay ang pag-aayuno o fasting? Ang pag-aayuno ay isang mabisang paraan upang mapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Narito ang ilan sa mga uri ng pag-aayuno o fasting. Pagtuon sa espiritualidad at pagpapakumbaba, ang pag-aayuno ay isang mahalagang gawain na binabanggit sa Biblia bilang paraan upang mas mapalapit ang ating puso at isipan sa Diyos. Kapag tayo ay nag-aayuno, sinasadya nating iwasan ang pansariling pagnanasa at pisikal na pangangailangan gaya ng pagkain. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ito, nalilinis ang ating atensyon at natutok tayo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Isa itong paraan ng pagpapakumbaba sa harap niya at pagkilala na higit sa ating sariling kakayahan at lakas, umaasa tayo sa Diyos para sa lahat ng ating pangangailangan. Sa halip na unahin ang ating mga kagustuhan at magpakabusog sa mga bagay na makamundo, ipinapaalala ng pag-aayuno ang ating espiritual na pangangailangan ng Diyos bilang ating tagapagbigay ng lakas at buhay. Ang pag-aayuno rin ay nagpapakita ng ating pagsuko sa Diyos at handa tayong ipagpaliban ang sarili nating mga kasiyahan para lamang sa Kanya. Sa Biblia, madalas na sinasabing ang pag-aayuno ay isang paraan upang linisin ang ating puso at layuning mas mapalapit sa Diyos, humingi ng gabay at humiling ng kapatawaran sa mga pagkakasala. Sa pag-aayuno, natututo tayong maging mapakumbaba at tanggapin na tayo ay may mga kahinaan at pagkukulang. Hindi lang ito pisikal na pag-aayuno, kundi pati na rin espiritual na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Bukod dito, ang pag-aayuno ay isang paraan upang ipakita ang pagsisisi, lalo na kapag may mga nagawang pagkakamali. Maraming ulit sa kasaysayan ng Biblia, ang mga tao ay nag-aayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi at pagsuko sa Diyos. Ang pag-aayuno ay isang simbolo ng pagbabalik loob na nagtuturo sa atin na ang ating relasyon sa Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Pag-aayuno bilang paraan ng paghanap ng gabay ng Diyos. Ang pag-aayuno, ayon sa Biblia, ay isang mahalagang paraan upang hanapin ang gabay ng Diyos at makinig sa Kanyang kalooban. Isa itong makapangyarihang paraan ng paglapit sa Diyos upang linawin ang direksyon ng ating buhay. Sa ating abalang mundo, maraming mga bagay ang nakakaagaw ng ating pansin at nagdudulot ng ingay sa ating isipan. Dahil dito, nagiging mahirap makinig sa tinig ng Diyos at maunawaan ang Kanyang mga plano para sa atin. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, pinipili nating isantabi ang ilang bagay na mahahalaga sa ating pisikal na pangangailangan, tulad ng pagkain, upang maituon ang pansin sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Ang layunin ng pag-aayuno ay hindi lamang pisikal na sakripisyo, kundi espiritual na pagpapakumbaba at pagbubukas ng ating puso at isipan sa Diyos. Sa Biblia, maraming halimbawa ng mga taong nag-ayuno upang makahanap ng gabay mula sa Diyos. Isa na rito si Moises na nag-ayuno ng 40 araw bago tanggapin ang 10 utos mula sa Diyos sa bundok ng Sinai. Exodo 34:28. Ang kanyang pag-aayuno ay naging simbolo ng paghahanda at pagtanggap sa gabay at kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. Ganito rin ang ginawa ni Haring David at ni Propeta Daniel, na sa kanilang pag-aayuno ay naghahanap sila ng kaliwanagan at tulong mula sa Diyos. Kapag nag-aayuno, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos sapagkat ang ating katawan at isipan ay nagiging mas sensitibo sa kanyang presensya. Ang pag-aayuno ay nagiging daan upang ang tao ay magpakumbaba sa Diyos, kilalanin ang sariling kakulangan at hingin ang kanyang gabay. Sa ganitong paraan, ang pag-aayuno ay nagiging espiritual na paghahanda upang matanggap ang mga mensahe, aral at direksyon na nais iparating ng Diyos. Ang resulta ng ganitong uri ng pag-aayuno ay nagdudulot ng mas malalim na relasyon sa Diyos at isang mas malinaw na pananaw sa mga desisyon at hakbang na dapat nating tahakin sa buhay. Pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Ang pag-aayuno ay isang mahalagang gawain sa Biblia na nauugnay sa paghahanap ng kapatawaran sa kasalanan at muling pagtatalaga ng sarili sa mga daan ng Diyos. Ang pag-aayuno ay isang paraan upang ipakita ang taos-pusong pagsisisi at pagkilala sa sariling mga pagkakamali. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng pagkain o iba pang bagay na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay, binibigyang pansin natin ang ating espiritual na pangangailangan kaysa sa pisikal.
Ipinapakita natin sa Diyos na handa tayong isuko ang anumang bagay upang magpakumbaba at lumapit sa Kanya na may pusong nagsisisi. Ayon sa Biblia, maraming mga halimbawa ng mga tao at bayan na nag-ayuno bilang paraan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran mula sa Diyos. Halimbawa sa aklat ng Jonas, nag-ayuno ang mga taga Ninive bilang tugon sa babala ni Jonas tungkol sa nalalapit na pagkawasak ng kanilang bayan dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa kanilang pag-aayuno at panalangin, ipinakita nila ang kanilang pagsisisi at pagnanais na magbalik loob sa Diyos, at sa huli ay pinagkaloob ng Diyos ang kanyang awa at iniligtas ang kanilang bayan. Sa pag-aayuno, natututo rin tayong ituon ang ating pansin at lakas sa Diyos sa halip na sa makamundong bagay. Tinuturuan tayo nitong iwanan ang mga pansariling hangarin at lumapit sa Diyos nang may layuning baguhin ang ating puso at ugali. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pisikal na pagtitiis. Ito ay espiritual na disiplina na nagpapakita ng ating pagsisisi at pagnanasa na sundin ang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang pag-aayuno ay nagiging tulay upang maibalik ang ating relasyon sa Diyos at muling itama ang ating landas ayon sa Kanyang mga utos. Paghahanda para sa espiritual na labanan. Ang pag-aayuno ay isang makapangyarihang paraan upang mapalakas ang ating pananampalataya at maging handa sa mga pagsubok na darating. Isa sa mga halimbawang makikita natin sa Biblia ay si Jesus mismo na nag-ayuno bago niya sinimulan ang kanyang ministeryo. Ayon sa Mateo 4:1-2, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi sa ilang, at sa panahong ito, siya ay tinukso ni Satanas. Sa kabila ng matinding tukso at kahirapan, pinili ni Jesus na magtiwala at umasa sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ipinakita niya sa atin na ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pisikal na sakripisyo, kundi tungkol sa pagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos at paghahanda sa mga espiritual na laban na maaring dumating sa ating buhay. Sa pag-aayuno, pinipili nating isantabi ang ating pisikal na pangangailangan upang magtuon ng pansin sa Diyos. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang ating pagninilay at mas malalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nakakamtan natin ang mas mataas na antas ng pananampalataya at pagtitiwala. Dahil sa bawat oras na tayo ay nagugutom o may pangangailangan, tinatawagan natin ang Diyos upang tayo ay palakasin. Ang proseso ng pag-aayuno ay nagbibigay daan upang mapalakas ang ating kalooban laban sa tukso, hinuhubog ang ating disiplina, at pinalalalim ang ating espiritual na pananaw. Ipinapakita nito na higit na mahalaga sa atin ang ating relasyon sa Diyos kaysa sa ating mga pisikal na pangangailangan. Bukod dito, ang pag-aayuno ay isang paraan upang maging bukas ang ating puso at isipan sa kalooban ng Diyos. Sa panahong nag-aayuno tayo, mas nagiging handa tayong makinig sa Kanyang mga tagubilin at gabay. Ang pag-aayuno ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba at paghingi ng kalakasan mula sa Diyos, na siyang kailangan natin sa bawat hamon at pagsubok na maaring dumating sa ating buhay. Pagpapahayag ng kalungkutan at pagdadalamhati ang importansya ng pag-aayuno. Ayon sa Biblia, ang pag-aayuno ay hindi lamang isang gawaing pisikal kung saan nilalaktawan ang pagkain. Ito ay isang makabuluhang paraan upang ipahayag ang kalungkutan at lumapit sa Diyos sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan. Ayon sa Biblia, ang pag-aayuno ay isang banal na paraan upang ipakita ang ating pagdadalamhati, lalo na sa mga sitwasyong puno ng sakit o trahedya. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw at mas malalim ang ating koneksyon sa Diyos. Sa mga oras ng kalungkutan, kadalasang ang ating kalooban ay humahanap ng katiyakan at kapanatagan, at ang pag-aayuno ay nagbibigay daan upang mas mapalapit tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Halimbawa, maraming karakter sa Biblia ang nag-ayuno bilang pagpapakita ng kanilang kalungkutan at paninindigan sa pananampalataya. Si Haring David ay nag-ayuno nang siya ay nagdadalamhati sa kasalanan at kahihiyan. Ginawa niya ito upang humingi ng kapatawaran at makaasa sa awa ng Diyos. Gayun din, ang mga Israelita ay nag-ayuno upang ipahayag ang kanilang pagsisisi at upang hingi ng tulong ng Diyos sa kanilang mga laban at pagsubok. Sa panahon ng pagdadalamhati at pagsubok, ang pag-ayuno ay naging simbolo ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Naniniwalang siya lamang ang makakapagbigay ng tunay na kapanatagan at kaginhawahan sa kanilang mga puso. Ang pag-aayuno ay mahalaga sapagkat ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating kababaang loob at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aayuno,
Inihayag natin ang ating pagtitiwala sa Kanya na Siya ang magbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Sa ating pagtitiis, lalo nating nauunawaan ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan. Ang pag-aayuno sa panahon ng kalungkutan ay isang pag-alay ng ating kabuwang pagkatao sa Diyos, isang paraan upang tayo ay maging mas malapit sa Kanya. Ang pag-aayuno ay isang mahalagang gawain ayon sa Biblia, dahil ito ay isang paraan ng paglapit sa Diyos sa panahon ng panganib o kaguluhan upang humingi ng proteksyon at kaligtasan. Ang pag-aayuno ay hindi lamang simpleng pag-iwas sa pagkain, kundi ito ay isang malalim na pagtuon sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Sa Biblia, maraming pagkakataon kung saan ang mga tao ng Diyos ay nag-ayuno upang humingi ng kanyang pagkalinga at tulong sa panahon ng kagipitan. Halimbawa, sa aklat ni Esther, ang bayan ng Israel ay nag-ayuno ng 3 araw upang humingi ng tulong sa Diyos bago humarap si Esther sa hari upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kapahamakan. Ang kanilang pag-aayuno ay nagpakita ng kanilang pag-asa at pananalig sa Diyos na sila ay kanyang poprotektahan mula sa kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, ipinakita nila na handa silang magsakripisyo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos upang iligtas sila sa kaguluhan. Ang pag-aayuno rin ay nagpapakita ng ating pagpapakumbaba sa Diyos at ng ating pagtitiwala sa Kanyang kakayahang magbigay ng proteksyon at kaligtasan. Kapag tayo ay nag-aayuno, tinatanggap natin na hindi natin kayang harapin ang mga pagsubok sa ating sariling kakayahan at nangangailangan tayo ng gabay at tulong mula sa Diyos. Ang ganitong uri ng paglapit sa Diyos ay isang pagpapahayag ng pananampalataya na Siya ang ating tagapagligtas at kanlungan sa oras ng pangangailangan. Kaya't sa panahon ng panganib o banta, ang pag-aayuno ay nagiging makapangyarihang pamamaraan upang hilingin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang para sa pansariling kapakanan, kundi bilang isang tanda ng pagkilala sa Diyos bilang ating tagapagtanggol at sandigan. Ang pag-aayuno ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagpapakita ng ating lubos na pag-asa sa Kanya. Pag-aayuno at panalangin, bakit mahalaga ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia, ang pag-aayuno ay mahalaga sapagkat ito ay isang paraan ng paglapit ng tao sa Diyos sa mas masinsin at mas taimtim na paraan. Isa sa mga pangunahing layunin ng pag-aayuno ay ang mas mapalalim ang ating mga panalangin at intersesyon o ang ating paghingi ng tulong at gabay para sa ating sarili o para sa kapakanan ng iba. Kapag tayo ay nag-aayuno, inilalayo natin ang ating sarili mula sa mga makamundong bagay, lalo na ang pisikal na pangangailangan gaya ng pagkain, upang mas maituon natin ang ating pansin sa mga bagay na espiritual. Sa ganitong paraan, nagiging mas matindi at mas epektibo ang ating panalangin. Sa tuwing tayo ay nag-aayuno, ipinapakita natin ang ating pagpapakumbaba sa Diyos. Sinisimbolo nito ang ating pagkilala sa ating mga limitasyon at ang ating pangangailangan sa Kanyang gabay. Sa aklat ng Joel Haifut, sinasabi, "Kaya't ngayon, wika ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pag-iyak at may pananaghoy." Ipinapakita dito na ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagbabalik loob at paghiling ng kapatawaran sa Diyos. Dahil dito, ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis sa gutom, kundi isang proseso ng paglilinis ng puso at pagpapalalim ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, nagiging mas sensitibo ang ating mga kaluluwa sa kalooban ng Diyos. Mas nagiging bukas tayo sa Kanyang mga sagot at mga gabay, sapagkat nababawas ang ating pagiging abala sa mga pangangailangang pisikal.